The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na tila sinusundan ng isang tikbalang sa kanilang probinsya. Kung saan nanliligaw daw ito sa kanya upang pakasalan at dalhin sa misteryosong tirahan nito. Ako si Sheena at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat nang ako ay umuwi sa probinsya ng aking lola nung ako ay nagdadalaga na. Saktong bakasyon din kasi nun at gusto kong magbakasyon sa kanila. Tahimik ang aking pananatili sa kanila at kinailangan ng aking mga magulang na maunang umuwi sa Maynila kaya naiwan pa ako ng isa pang buwan. Habang nandun ay ako ay nasa pangangalaga ni Lola Isay kung saan binalaan niya ako sa mga kababalaghan sa kanila. Kuminento niya sa akin ang mga nawawalang mga dalaga sa kanila kada taon. Bigla-bigla daw na nawawala ang mga babae matapos makakita ng isang engkantong sumusunod sa kanila. Nang aking tanungin kung anong klaseng engkanto ito, ay sinabi ni Lola Isay na isa itong tikbalang. Ang engkantong kalahating kabayo at kalahating tao na kilala bilang isang agresibong nilalang ay nandarakip ng mga babae upang pakasalan ang mga ito. Kadalasan daw ay dinadala nila ang mga asawa nila sa mundo ng mga engkanto at hindi na sila nakakabalik pa. Nangilabot ang aking buong katawan nang marinig ang sinabi ni Lola Isay. Lalo na nang malaman namin kinabukasan na may isang dalagita na naman daw ang biglang naglaho sa kanilang pamamahay isang gabi. Dahil doon ay pinagbawalan na akong lumabas tuwing magdidilim. Dahil ayon sa pamilya ng mga nawawalang babae, ay una daw nakakita ng tikbalang ang mga dalaga nung sila ay naabutan ng gabi sa labas. Ilang gabi bago sila tuluyang nawala. Sa takot ko ay nagpasya akong hindi na muna lumabas tuwing magdidilim na. Ilang araw ang lumipas ay nawala sa aking isip ang tungkol sa tikbalang at mga babaeng nawawala. Masyado akong naaliw sa aking paggagala sa probinsya at hindi ko na namalayan na madalas ay ginagabi na ako at inaabot na ng dilim sa labas. Lingid sa aking kaalaman ay may isa na namang dalaga di umano ang natagpo ang nawawala sa kanyang tirahan. Masyado akong naaliw sa aking mga karanasan sa labas at di ko na namalayan ang oras. Isang gabi ay pinagalitan ako pag-uwi ni Lola Isay. Pinaupo ako ni Lola Isay at binahagi niya sa akin ang isang madilim na lihim sa kanyang nakaraan. Dahil ayon sa kanya ay dapat seryosohin ang kanyang babala ng tikbalang. Ibinahagi niya na ang kanyang mismong kambal ay isa sa mga nabiktima noon nito. Nagulat daw sila ng kanyang pamilya nang biglang maglaho ang kanyang kambal isang gabi. Ilang araw na daw itong aligaga sa kanyang paligid, lalo na't hanggang panaginip daw ay tinatawag ito ng tikbalang na sumama sa kanya para dalhin sa mundo nito. Doon ko napagtanto na nung nakaraang gabi lang ay napanaginipan ko din ang isang tikbalang matapos na ako ay gabihin ng uwi. Wala akong nakitang kakaiba nung gabing iyon bukod sa aking bangungot kung saan hinahabol ako nito habang ako ay tumatakbo palayo. Napaisip akong malamang
ay hindi sa mismong kagubatan nagpapakita ang tikbalang, kundi sa mga panaginip muna. Malamang ito din ang dahilan kung bakit walang ibang nakakakita dito bukod sa mga babaeng nawawala matapos ang ilang beses makita ang nasabing engkanto. Nung gabing iyon ay agad kong sinabi kay Lola Isay ang aking naging karanasan at dun niya inilahad sa akin na isang karumal-dumal na katotohanan na nag-umpisa sa mga bangungot ang pagpapakita ng tikbalang sa kanyang kambal bago ito mawala. Kaya naman alalang-alala ako buong gabi nang aking malaman iyon at hindi ako makatulog. Kasama ko sa kwarto si Lola Isay na nagdadasal ng rosaryo sa upuan kaya mas nahirapan ako ng tulog. Maya-maya ay di ko na namalayang nakaidlip ako sa pagod at binangungot. Sa aking panaginip ay hinahabol daw ako ng isang tikbalang, ngunit kahit anong takbo ko ay tila papalapit pa din ito ng papalapit kahit hindi ito gumagalaw. Pagtingin ko sa aking paligid ay kakaiba ang mga puno't halaman dito at hindi tulad ng ating mundo. Pagmulat ko ng aking mga mata ay ginigising na pala ako ni Lola Isay sa aking pagkabangungot. Napayakap na lang ako ng mahigpit sa kanya sa takot at humingi ng tulong. Naisip kong baka kapag ako ay dinakip ng tikbalang ay madadala din ako sa nakakatakot na mundo ng mga engkanto. Agad na tumawag si Lola Isay ng albularyo upang agapan ang pagdakip sa akin at dun namin pinaalam ang aming mga nadiskubre tungkol sa tikbalang. Nagulat ang albularyo ngunit ayon sa kanya ay mas madali na niyang masosolusyonan ang mga pagdadakip sa aming bayan. Naghanda siya ng kanyang mga gamit at pinaliwanag na kaya niyang maghanda ng pantaboy sa tikbalang lalo na't alam na niyang hindi ito nagpapakita sa ating mundo kundi sa mga panaginip lamang. Matapos nun ay dinasalan niya ako at pinatulog. Kinakabahan ako sa aking mapapanaginipan at nahirapan akong makatulog. Kasama sa kwarto ang albularyo habang ako ay dinadasalan hanggang sa ako ay makaidlip. Sa kabutihang palad ay hindi nagpakita ang tikbalang sa aking panaginip simula ng gabing iyon. Ilang taon na ang lumipas at simula nun ay hindi ko na nakita pa ang tikbalang kahit nung bumalik ako sa Maynila. Naging leksyon na sa aking makinig lagi sa mga babala ng matatanda at maging maingat na rin bilang babae kapag lumalabas sa gabi. Dahil natuto na ako simula ng aking makita kung ano ang aking magiging buhay sa mundo ng mga engkanto, kung saan karumal-dumal ang mga ginagawa sa mga babaeng nadadakip at inaasawa ng mga tikbalang.